Hello guys, so this is a continuation of my vlog from All Saints Day. So here is a quick recap of what happened in the first half of the day. So after we had lunch, bumaba na kami supposedly to visit Lola sa bahay niya, pero nakasalubong namin siya sa daan. And since malayo-layo pa yung bahay niya sa baba, we decided na bumalik na lang kila tita sa taas kasi doon ang mas malapit bago kami magpuntang cemetery. Before going back up kila tita, nag-picture taking muna kami dito sa Bunga Elementary School. Can you imagine na dati ay hindi cemented ang kalawakan nito? Dirt and soil ang grounds nito dati. Nakakatuwa lang makita na ang colorful na at may seesaw and swings pa para sa mga bata. Anywho, this is what happened after we took Lola up to eat some snack and get rested. We started with the kids, wanting to hold the camera, and we are off to the cemetery para linisin ang nicho ni Lolo, my mom's dad. Ang grandparents namin sa side ni Daddy, matagal na silang namayapa and they are late sa village cemetery ng Barangay Ambagyo. You can hear from the background that Venus wants to hold the tripod instead since di kami lahat kita sa camera dahil nabibigatan si Vlad. Hindi na rin sumama si Lola dahil kinailangan niyang bumalik sa bahay nila sa baba. Nakakatuwa ang mga batang to dahil aliw na aliw sila mag-vlog. Ngayon lang sila nagkita-kita after a while and I'm happy that they are all getting along very well. Rayhan's tried to hold the tripod too, but just like Vlad, nabigatan siya. So, kinuha na lang ng sister ko at siya na yung naghawak. So this is the little church. It's been this way since we were little, and a stone throw away is a village's cemetery. Dati-rati nung buhay pa si Lolo, siya talaga yung pinakamaagang nagpupunta dyan. At siya rin yung taga-ring ng bell kapag malapit na yung oras ng misa. Pero dati daw si Lolo hindi siya pala simba. Something happened and then he became so faithful. Nakita ko recently na may sira na siya dahil sa Super Typhoon Uwan. So this video was taken November 1st pero dumating si Uwan November 10 or 11 na. Anyway, andito na tayo sa cemetery which is konting lakad lang from the church. So halos walang cut lang to, konti lang yung cut. And by the time that we were here, makulimlim na yung kalangitan and para na siyang nauulan. Sigurado ka? Wala pa eh. Naibes na nasang. So yun pala yung binibilang ni Vlad kanina pa when we got there. Akala namin nagbibilang lang siya. From here, you will have a view of the river at the bottom of the neighboring mountains. Makikita din natin na parang may papunta ng ulan coming from there. Kaya may namumuo na rin na rainbow o bahaghari since umaaraw doon banda. I forgot how we call rainbow sa aming mother tongue. By the way, kankanaay kami. I used to spend my summers here in Bunga as a child. But since I started college hanggang sa nag-work na ako dito sa syudad, nawala na yung annual streak ng pagbisita ko. Dati, New Year, All Saints Day, summer vacation, lagi akong nasa Bunga because I loved how provincial it was compared sa poblasyon sa Kiniway. Also, mahilig akong kumain ng prutas. Madaming bunga ng mangga at santol dito. Pati mulberries na malalaki at kaimito o star apple. Di nga lang season ng mga fruits na tong time na to, so we were able to only get santol and suha. Maya-maya niyan ay pumatak na yung ulan. So, we started to run for cover kasi akala namin titigil, hindi pala.
palakas siya ng palakas. So heto kami ngayon, nagtatatakbo para maghanap ng sisilungan. Yung mga ibang naglilinis kanina sa kabila ng fence ay dyan na sila sa simbahan sumilong. And since marami sila doon, walang space para sa amin dahil madami din kami, umakyat pa kami at dito na lang sa bahay na to, sumilong kami sa ilalim. While waiting for the rain to stop, pinag-uusapan na din namin na kapag tumila ang ulan maya-maya, maglalakad muna kami sa kalsada. Sa sobrang pagmamahal ko noon sa mga puno ng mangga dito sa bunga, muntik na akong mamatay. Nangyari kasi, naglalambitin ako sa isang branch, yung parang nagta-tarzan-tarzan ako noon. I lost my grip and pagkahulog ko, unang tumama yung likod ko sa bato. Hindi pa rin humuhupa yung ulan pero nung medyo humina na, tumakbo kami pataas para sumilong doon sa bahay ni Tito Robert. Habang hiniintay na humupa yung ulan, nagmerienda muna kami ng pako salad. Pero maya-maya niyan ay tumila din, kaya umakyat kami, dala yung pako. Tapos naligo muna yung mga bata, nagmerienda na din. Anyway, later on, tumila na din yung ulan and we went outside to chase the sunset. There's Layugan, a place in another village called Barangay Tambuan. It's where some people go for picnics and swimming. And from here, you will be able also to see the peak of Tirad Pass. And there's Tirad Pass. For those who don't know, dyan nagtago noon ang babaerong si General Gregorio del Pilar. Diyan siya nagtago sa mga sundalong Amerikano. On our way back, we caught sight of pitcher plants at the side of the mountain. It is said that the juice of the pitcher plant is beneficial for those with UTI and para dun sa mga umiihi sa kanilang tulog. They also believe that it helps with digestive problems. Just so you know, this is a local myth, but feel free to look into it for facts. Now back in our auntie's house, food is served at syempre hindi mawawala ang pinikpikan. Sinulit ko ng kumain nito. Nag-ihaw na din kami ng hot dogs, uminom ng wine, and then natulog na kasi maaga pa kami kinabukasan. Pagka-uwi namin, nakita namin tong si Bran at napulot lang nung pinsan ko noon sa may Quezon Hills sa Baguio City sa gilid ng kalsada na super nilalangaw, then inampun namin siya. 3 years old na yung pusang yun. Nagbiyahe na rin ako pabalik ng Baguio kasi may work pa ako. So yan, hinatid ako nila Jendet tsaka itong si Henry. Humabol na din sila Vlad tsaka Venus nung nakita nila na wala na yung maleta ko, natanto nilang bibiyahe na ako today. Kaya minsan ang bigat magbiyahe kasi ang hirap nilang iwanan sa sobrang sweet nila. Anyway, andito tayo ngayon na traffic sa Pilando ng mahigit 1 oras kasi before and after ako natulog, na-check ko yung oras, halos 1 oras andito pa rin kami sa parehas na pwesto. Nasiraan pa kami sa Tublay kaya yung 6 hours dapat na biyahe, tumagal pa. But thank you guys for watching my video and see you in the next one.